guys and welcome to Motograhe. Today pag-uusapan naman natin ang braking technique during open road na ride natin. So ang pag-uusapan natin guys, if it's okay ba na during open road habang nagra-ride tayo, is it no finger sa brake lever, 1 finger, 2 fingers, 3 fingers or 4 fingers at all times. Ngayon, i-share ko sa inyo, normally if I do open road ride, normally may 1 finger talaga ako na always na naka-ready sa brake lever natin. For the purpose na in case of emergency braking, if need ko yung brake. So ayan guys, no. Normally may isang daliri talaga ako na naka-ready always sa brake lever ko. Ayan. So nandyan siya. Rear brake, nandyan din siya naka-ready. So si Kaiju is naka-disc brake na yung likuran niya. So may brake master na siya dito. So naka-disc brake na yung likod niya. Kaya 1 finger lang yung ginagamit ko. Ito yung isa sa mga technique na nakatulong din sa akin, especially during long ride, mga endurance ride. So anong purpose niya or anong benefit niya? So for example, wala yung daliri mo sa brake levers, no? Ayan. So halimbawa ito, tumatakbo ka, let's say 100 kph, no? So pag may biglang tatawid, like aso, yan yung karaniwan, no? For the sake of argument, pagpalagay natin na 1 second lang yung pag-travel ng daliri mo papunta sa lever, tapos bago mo siya i-brake, no? Pagpalagay natin 1 second lang yun. So kung tumatakbo ka na mga approximately 100 kph, sa 1 second na yun, that's already, that's approximately 28 meters. So on that split second kumbaga, or 1 second na travel ng daliri mo at 100 kph, 28 meters na yung na-loss mo. So for example, wala yung daliri mo sa lever mo, so within 28 meters, most likely wala ka ng room for you to brake. So masasagasaan mo talaga yung tatawid within that 28 meters, ideally given on a 100 kph. That losses kumbaga, yung 28 meters na pag-travel pa lang ng daliri mo, yun yung ma-eliminate kung naka-ready na yung daliri mo sa brake lever. Of course, hindi to sa pilitan na gawin nyo. Try nyo lang. Kasi in my case, several na to na instance na naisalba ako ng technique na to. You might find out this initiative also guys, no, na pag nandun tayo sa mga riding schools or racing school, hindi nila tinuturo to. Most of them, hindi nila nire-require to dahil nasa racing sila. So as much as possible, yung daliri ng mga riders nila nasa manibela lang talaga, and naka-off talaga yan sa lever. Gagamitin lang yan kung necessary. Yung sa atin is sa open road, in case na may mga tatawid, so at least naka-ready. Hindi naman tayo nag-racing, no, or mga racing. So at least naka-ready na yung daliri mo sa brake lever mo. Ayan. So in my case guys, ito yun, naka-ready yung index finger ko. Ayan, sa dalawang brakes. So ayan. During high speed runs, dahil right-handed ako, mas may puwersa yung right ko, kaya 1 finger lang yung ginagamit ko sa front brake, and then 2 fingers sa left brake. Ayan. I suggest na kung susubukan nyo, practice it muna. Dapat yung gagawin is kilalanin nyo muna yung braking power ng motor nyo. So none of this would make sense kasi may iba-iba eh. Yung iba komportable sa 2 fingers, 3 fingers, depende. In my case, isang daliri lang for each levers. Ito siya guys. So check natin. Ayan. So ayan guys, dahil pabalik na din tayo, or isang daliri ko naka-standby talaga yan sa brake lever. So ito yung sa front, ito yung sa rear. So tapos mga minor brakings lang, andyan agad siya, no? Ayan. So see, hindi naman siya masyadong uncomfortable guys, no, or hindi naman siya yung parang hindi ka talaga magiging komportable. But if nasanay ka talaga na naka-off yung daliri mo sa lever, medyo talaga. So ito,
one finger para sa likuran na brake, and then one finger also here para sa front. Ayan. So during high speed runs, at least kung kailangan mo siyang gamitin dahil merong mga biglang tatawid, so hindi ka maano tan. See, so naka-ready na siya. Yan. Based on my experience lang guys, several instances na talaga na nakatulong tong technique na to. I've been using this technique mga 5 years na ata. So far, okay naman. Lalo na yung mga may aso, natatawid, mga bata. Makakapag-apply ka talaga agad ng brake. May mga panahon talaga na pag may tatawid bigla, imbes na magbe-brake ka, parang ang nagpi-freeze. So instead na ta-travel pa yung yung daliri mo para aabot dun sa para abutin yung brake lever, may eliminate na yun. So imagine guys, if you are running 100 kph sa 1 second na pag-abot ng brake lever mo, that's already 20 plus meters or 28 pagpalagay na natin. Mas maganda na nawala yun. So I think that's it guys, no, and hopefully nakatulong to sa inyo kahit paano. Again, these are my personal opinion and based on my experience only. So nasa sa inyo na po yun. Kung pwede nyo rin try. So kung bago ka pa sa channel na to, don't forget to click like, share, and subscribe for more Motograhe features. Yun. Ang blessings ko kayo. Thank you, ang mabait ninyo. Thank you, ang mabait ninyo. Thank you. Please like and subscribe guys. Like and subscribe. Like and subscribe. Yun, thanks. Thank you. Bye-bye.